O katulad niyan. O sinabi nitong mga, paano mo sasabihin na hindi totoo yung sinabi ng mga sundalo na yan? O sabi ng mga sundalo, ang ICC daw ay sila daw mismo yung naghahatid, sila daw yung mga nagpapalit ng pera from peso to dollars. Oo, para ibigay dito sa mga ICC na ito. At sinabi nila na nakatanggap di umano si Sunny Trillanes. So pinabulaanan ito ni Trillanes, hindi daw ito totoo. Sinabi ni Trillanes, hindi daw siya demanda daw niya mga to, hindi ako nakipag-usap sa ICC, etc. Wala daw ganun. Oh, pero kita mo, umamin si Boyeng Rimulya. Na totoo nga na nagkita sila or totoo nga na talagang nakipagtulungan ang si Trillanes sa ICC at in-involve pa nga nila si Boyeng Rimulya. O dyan pa lang, alam mo na yung sinasabi ng mga sundalo, substantial. O yung sinasabi ng mga sundalo, dapat talaga imbestigahan. Di natin sinasabing totoo yan pero dapat imbestigahan. Bakit? Kasi meron mga statement ngayon na nagko-corroborate doon sa kung ano man ang meron. Doon sa sa mga sundalo. Ngayon sinasabi nila na wala naman daw kasalanan si Trillanes sa batas kung halimbawa man yung mga taga-ICC ay inasikaso niya. Ang pagkakasala kasi dito is di umano yung pera ng taong bayan ang ginamit, pinondohan itong pag-iimbestiga ng ICC dito sa Pilipinas. Yun ang yun ang kasuklam-suklam eh. Meron tayong korte rito tapos magpopondo ka ng entity abroad. Iha-house mo sila, iho-hotel mo sila, hatid sundo mo sila, tapos may budget sila. Saan galing yung pera? O sabi, galing daw sa mga mali-maleta. Saan ba galing yung mali-malitang pera? Hindi ba sa taong bayan? So yun yung kasalanan doon. At kung siya ang nag-asikaso, kung si Trillanes ang nag-asikaso doon sa mga taga-ICC at yung di umanong binayaran yung ICC, kanino binigay yung pera? O, kay Trillanes ba binigay yung pera? According to the soldiers, mukhang ganun nga. O, pakinggan natin tong balitang to. Hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit. Yes, hindi ibig sabihin totoo pero yung part na yon totoo. So ibig sabihin may substance ito at dapat imbestigahan kasi part ng kanilang mga testimonya, it happened, nangyari eh. Si Boyeng mismo ang umamin na nangyari. So paano yan? Ang mga lumantad na dating sundalo. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive. Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating senador. Diba? Antindi, sa bahay pa. Sa bahay pa niya. Hindi ba usually kapag kaganyan, di ba dapat yan tinatanggap mo yan sa opisina? Bakit sa bahay? Di ba doon pa lang medyo magdududa ka na eh. So pwedeng luto nga ito, pwedeng talagang itong pinagkanuno nyo talaga yung lahi ninyo. Yung lahi ng Pilipino sa guys ni Pangulong Duterte, mukhang pinagkanuno nyo talaga. O bakit ko nasabing parang pinagkanuno ninyo? Umamin kayo, mantakin mo, hinarap mo pa sila sa bahay mo, palihim yun. Hindi nyo man in-announce, nandito yung mga taga-ICC, I met with them, they're investigating. Hindi ba kayo din ang nagsabi, DOJ ang nagsabi? Tinan mo gano'n kasi nungaling si Boyeng we will not cooperate with them. Sinabi ng Malacanang, we will not cooperate with them. So ngayon, inamin ni Boyeng na nakipag-cooperate siya or nakipag-usap siya sa mga ICC. Hindi ba isa yan sa argumento ni ni Kaufman daan sa ICC? So paano yan? Yari kayo ngayon. Mabibisto kayo ng ICC ngayon na talagang pinagkanuno nyo yung lahi nyo, hindi kayo dumaan sa tamang proseso, hindi nyo pinaalam sa mga korte dito sa Pilipinas na iniimbestigahan na pala itong si Pangulong Duterte, di ba? Kayo talaga nilihim nyo. So ibig sabihin pag may nililihim, may plano. So talagang pinagplanuhan nyo ng maigi, sinurpresa nyo talaga yung taong bayan. Balak nyo talagang si Pangulong Duterte ipadala doon kasi kung hindi nyo talaga siya balak ipadala doon, dumaan sana kayo sa tamang proseso. Ang tamang proseso sana, dinala nyo yan sa mga korte dito sa Pilipinas. Pero the fact na hindi nyo na dinala yan dito, sa korte sa Pilipinas, ibig sabihin, pinlano nyo talaga yung pagpapadala kay Pangulo doon. And, ang pinakamagandang part nito, or pinakamagandang, nangyari rito is, inamin ni Boyeng, una, sinungaling siya. Pangalawa, inamin ni Boyeng na sinungaling si Trillanes. Sunny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Patay ka ngayon, Trillanes, nilaglagan ng tropa mo. Nilaglag ka ni Boyeng. Sino mas sinungaling sa inyong dalawa? Parehas man kayo sinungaling. Pero sinong mas paniniwalaan ng tao? Yari ka ngayon, Trillanes, dinay ka ng dinay, tapos binisto ka nito ni Boyeng. So, ibig sabihin, sinungaling ka. Ba't magdidemanda ka pa? Patunayan mo na lang na hindi ka na gano'n, na hindi ka tumanggap ng pera mula dyan sa mali-malita na yan. Yung pinakamaganda. Ito, demanda mo si Boyeng, Sabi ni Boyeng, dala-dala mo daw yung mga Kung dala-dala mo yung mga taga-ICC, sinong gumastos doon? Ikaw? Kuripot mo na yan? Ikaw gagastos sa mga yon? Anak ng tinapay, kasama pa si Nicolas Torre. Hindi naman PNP chief si Nicolas Torre noon, si IDG lang siya noon. Nag-iimbestiga pa lang kayo noon, Nag-iimbestiga pa lang kayo noon, kasama na si Torre, na si IDG.
Paano nangyari yun? Nag-iimbestiga pa lang kayo. Buti sana kung ang kasama nyo si Marbil kasi si Marbil ang PNP chief eh. Tsaka ano naman kinalaman ni Nicolas Torre doon sa pag-iimbestiga ng ICC dito? Anong papel niya doon? Nanto ko dyan pa lang, nahuli na kayo, delikado kayo rito. Supreme Court, pakinggan nyo to Baka sakaling makatulong ito doon sa pagdidesisyon nyo patungkol doon sa mga nakabinbin na kaso patungkol dito sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Hindi na maalala. Galing Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Bakit hindi nyo pinaalam sa pamahalaan yan? Bakit hindi nyo dinaan sa proper channels yan? Yun ang malaking question mark dyan. So malaking tulong, ito pag amin ni Boying na to, malaking magiging tulong nito sa pagdidesisyon ng Supreme Court whether talaga bang nakipag-cooperate ang ICC sa Pilipinas o hindi. Dumaan ba talaga sa tamang proseso o hindi. Sa bahay niya tinanggap take note sa bahay niya. Pwede naman sa opisina pero sa bahay niya. Bakit? Baka yan yung mga panahon na may sakit siya, baka naka-hospital, hospital, ano ba tawag doon? Yun, nagpapagaling sa siguro sa bahay kaya doon siya pinuntahan. Pwede. Sige. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat Gago, no? Ganyan sila kahayop. Tagal na yun. Putang ina, wala kayong paki kung sinabi ko yun noon. Wala kayong paki, tagal na noon. Nagbago na lahat. Nagbabago ang lahat. Ibig sabihin, wala talagang isang salita ang mga ito. Wala kang aasahan sa mga ito. Sabi ko sa inyo, ito ang ombudsman natin, pabago-bago ng isip, anak ng tinapay. Alam mo, dapat talaga, yung kasi merong sinampang, I think it's co-warrant to ba to? Or petition sa Supreme Court. Ito sila, Attorney Torion, na ma-disqualify ito bilang ombudsman. Dahil ang daming kaso nito bilang DOJ Secretary. Ang daming kaso bilang DOJ Secretary naging ombudsman. Saan ka naman, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, talagang putang ina, ganitong klase ng mga namumuno sa Pilipinas. Anong ine-expect mong batas dito? Anong ine-expect mo na mabuting mangyayari sa bayang Pilipinas kung ganito yung mga leader natin? Wala na yun. Ganyan kayayabang harap-harapan sa camera. Hindi ba sabi niya hindi kayo may pagtunayan? Wala na yun. Tapos na yun. Bago na kasi nagsinungaling kami noon. So imagine, sinungaling, umamin kayo, nagsinungaling kayo, proud na proud pa kayo. Walang hiya, ibang klaseng galing. Bago na lahat. Ano naman natin yan? Pero hindi raw ibig sabihin na porkit totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulat. Kita mo, paano malalaman ng mga sundalo na nakipag-cooperate at coordinate ka sa ICC? Wala naman nakakaalam nun, hindi mo rin naman pinagmamayabang yun. Paano nila nalaman yun? Meron kasi silang personal knowledge. Nakita kasi talaga nila yun. Para malaman nila. So, ibig sabihin, merong mga katotohanan na inaamin nyo rin itong mga testimonya ng mga sundalo. So, patawag natin sa Congress yan. Patawag natin sa Senado yan para maimbestigahan, di ba? Paano ngayon? Totoo naman pala na nakipag-cooperate ka, hindi mo inaamin niya nung una, pero ngayon inaamin mo na. Pero ang hindi totoo, yung nagkabigayan ng pera, paano kami maniniwala ngayon? Inilihim nyo yan noon. Bakit nyo ililihim yan noon kung kung wala kayong masamang balak o kung wala kayong mga masamang ginagawa? Kasi kung ako yan, proud pa ako. Nandito ngayon ng ICC, nakikipag-cooperate ako ngayon sa kanila. Inire-refer ko yung mga biktima sa mga ICC, bla bla bla. Sa inyo naman administrasyon, kampi nyo naman si Bongbong. Yan din naman ang gusto mangyari ni Bongbong. Bakit nilihim nyo? Paano kayo maniniwala sa'yo na hindi ka talaga tumanggap ng pera kung nililihim nyo yung mga ganyang kasensitibong mga bagay? Sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC. Sa totoo lang kung si Sunny Trillanes nakipag-cooperate sa ICC, wala namang problema doon. Walang problema doon kasi alam naman natin traidor sa bayang Pilipinas yan Tsaka alam naman natin galit talaga sa mga Duterte yan. So he will do anything in his power, whatever it takes, whether legal or illegal. Gagawin niya lahat para mawala lang sa landas niya yung mga Duterte. Ang problema, marami namang mga Duterte at sabi nga nung sa ICC, yung isang abogado na Pilipino na Duterte, Mayor Rodrigo Duterte made a lot of clones. So marami siyang clone. Patay ka ngayon, Trillanes, ang dami mong lilinisin sa Pilipinas. Kung lahat kami ng mga clone na mga Duterte clones, papaalisin mo sa bayang Pilipinas o tatrabahuin mo para mawala kami sa landas mo, mahirapan ka. Oo, kasi 32 million kami. Patay. Yung isang Duterte nga lang, hirap na kayo lalo pa kaya yung milyon-milyon na Duterteng clone, sabi nyo. Lahat kami, proud kami na clone kami ng mga Duterte. Paano yan? Investigators na ito. Walang masama dun sa ginawa ni Trillanes Ang masama is kung totoong tumanggap siya ng pera galing kay Zaldico, which is yung pera na yan galing sa flood control project or any corruption sa gobyerno para ipangbayad sa mga yan. Yun ang masama.
Definitely it's a spin kasi kailangan nila palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Kurap man talaga. Kurap man talaga. Even the United States are telling us na ICC is corrupt. Kurap man talaga. Kita mo yung isang prosecutor. Hindi ba tinanggal siya sa pagiging prosecutor dahil rapist? So kurap man talaga yan, sir. Ano ka ba? Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating congressman ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID Yes, kayo? from Congress na papatunay na. Pwede ba magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Ismart Kaufman. Oh, ito, okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po, signature po ni Kong Salting. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. Paano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Yabang. Ano ngayon? Nakala mo sila may-ari ng Pilipinas? Maklase rin talaga itong mga tao na to, no? Bagay, kung ikaw, konti na lang din itatagal mo sa mundo. Kaya kailangan magyabang ka na, pero boying, tandaan mo, hindi ka mapupunta sa langit. Oh, boying, maniwala ka. O kaya sulitin mo na yung sarap ng buhay mo rito. Pag napunta ka sa impyerno, putang ina, tutusok-tusukin yung mata mo doon ng nagbabagang ballpen. Oo, ingat. Nako, enjoyin mo na. Enjoy your life here while you still have it. Because when you die, you're not gonna go to heaven. You're definitely going downstairs. There, oh. Oo, mag-i-interview sa'yo doon si Satanas. So, siguraduhin mo lang na ready ka na, ha, sir, ha? Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh, hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng petsa para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Naunang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Paano nga naman, syempre, paano nga naman niya iimbestigahan kung ang tinuturo dito si Romualdez? Paano niya iimbestigahan kung papunta yung mga testimonya ng mga sundalo kay Tito Soto, papunta kay Bongbong Marcos? Mahirap nga naman yun. Alam niyo naman si Ping, unang-una pa lang, tanga na lang ang hindi maniniwala na si Ping, aso talaga ni BBM. At talagang pinoprotektahan niya yung mga amo niya. Ito sa personal na opinion ko to, pwedeng mali ako, pwedeng hindi. Oo, pero sa nakikita namin, Sir Ping, ito kasama to sa aking obserbasyon ko lang. Pwedeng mali ako. Pero obserbasyon ko lang sa mga kasaklase ng mga statement mo kasi ikaw ang committee chairman. Tapos, pwede mo naman sila ipatawag dyan para mapatunayan sa sambayan ng Pilipino na mali yung mga aligasyon nila pero hindi mo ginagawa. Ang pinakamasaklap, wala kang interes na marinig yung kanilang mga testimonya. At pinasisiraan mo na kagad, dapat bias. Wala kang bias. Dapat malinis ang malinis ang konsensya ninyo pare-pareho. Pero parang hindi pa man sila na ipapatawag diyan. Sinisira mo na sila kagad eh. So anong ibig sabihin noon? Ang tingin talaga ng tao, ako nga, normal na tao lang ako, hindi naman ako abogado, pero ang tingin ko talaga meron kang pinoprotektahan ng mga amo. Oh, well, siyempre, di-deny mo yan. Sabi ko nga, sino ba naman ang kriminal na aamin sa katarantaduhan niya? Siyempre, wala, di ba? O, diyan pa lang, alam mo na ito talaga si Ping, si Tito Soto. Alam mo, kaya nga sabi ko itong mga senador, bakit kayo pumapayag na sinisira ni Ping tsaka ni Tito Soto yung nire-respeto na halls of the Senate? Bakit hindi nyo papalitan itong mga to? Bakit hindi nyo papalitan yan si Tito Soto? Para talagang, kung talagang gusto nyo ng accountability, transparency sa Pilipinas, sa bagay, ewan ko, kung putang ina nyo, lahat kayo siguro. Puros kayo mga kawaran dyan, kaya pinababayaan yung mamayani itong mga kumag na ito dyan sa Senado. Oo. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. O, hindi ba, ifa-fact check mo yan dyan mismo sa committee mo? Bakit fina-fact check mo nang wala sa committee mo? Nanghiya ka, Ping Lacson. O, traidor ka sa bayang Pilipinas. Para sa akin, traidor ka sa bayang Pilipinas. Pero pwede namang hindi. Nasa sayo naman yan. Kwento mo yan.